difference nila, si Vice President Binay chose not to answer the Senate. He went to the office of the Vice President and used that as the platform to respond to the senators. What the current VP did was not use that playbook. Hers was to directly respond. Diba? Pumunta siya sa Kongreso, nag-press con siya, talagang sinasabi niya ang kabulukan ng sistema. Meron pa yung mga patibong at baon na hindi pa nare-release, no? So kung magkagipitan, siguro ang very interesting, mag-ingat yung administrasyon kasi hindi mo alam kung kailan yan dadating. Ano ba masasabi mo dito, Prof? Kasi nga ang kanilang sinusuportahan dito sa rally na ito ay pagtutol dito nga sa impeachment. Ano sa tingin mo ang message na ipinapaabot nitong National Peace Rally ng INC? Well, ang number one dyan is ayaw ng impeachment. Pero ang balita ko, itutuloy yung tatlo sa House. Ang House nag-convene kanina. Ngayon, may plenary session sila. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na araw kasi ang pagkakasabi kanina, yung tatlong naunang final na impeachment ay i-refer sa Committee on Justice. Yung pang-apat na sinusubukan nilang makakuha ng 1/3 votes, hindi nakaya yun, 6 lang daw ang pumirma at ayaw i-file ito sa araw na ito. Ang problema doon, pag re-refer mo kaagad sa Justice yun, may 10 days ang Speaker to refer it and then magtitingin sa form and substance and then magkakaroon ng hearings yan. Alam mo, Admar, 12 session days na lang ang Kongreso. Hanggang Pebrero, ika-7 ng Pebrero, mag-e-end uli ang kanilang session para sa eleksyon. So, ako, as a political strategist, napakahirap yung gagawin nila. Kasi with this outcome na pagkalaki-laki, na dambuhala ang nagpakita ng galit, mahirap yung sasalungatin nila ang sentimento ng bayan na nagsasabing tigilan na ang impeachment. Doon sa nagsasabi na wag nang pag-usapan ang unity at peace, siguro dapat respetuhin natin ang Iglesia ni Cristo at ang mga parallel groups na sumama dyan. Babalikan ko, ang unang rason kung bakit meron tayong National Peace Rally is National Unity Rally rather, ay dahilan sa impeachment. No? Sinabi ng presidente, hindi niya gustong magkaroon ng impeachment and that can be very divisive at magugulo ang bansa. Yun yung rason. So para yung iba nagsasabi na nagpapabudol na naman kayo addressing to the Iglesia ni Cristo at saka yung mga sumasama, sa tingin ko nagkakamali sila dahil hindi lang naman ito pagsang-ayon sa sinabi ng Pangulo, ito rin ay pagtindig para sa bayan na tigilan na muna natin ang politika, lalong tayo papalapit na sa eleksyon, hindi ito maganda para sa taong bayan. Ang tingnan natin parati, yung nakararami at nakararami ang umattend dyan. Sobra-sobra pa nga, no? I am very shocked at the mammoth crowd na naandyan kasi talagang lumabas ang taong bayan. Hindi lang naman ito iglesia. Maraming parallel groups at maraming ordinaryong taong sumama just to register their opposition to what has been happening in the past 3.5 years. So, ako klarado ang sentimento ng taong bayan. Ngayon mas klarado pa sa akin, kisa sa mga survey na lumalabas, talagang sinasabi nila
ayaw namin na ng politika. Ang gusto namin, umunlad ang aming personal na pamumuhay, magkaroon kami, masolbahan yung food inflation, at saka yung corruption. Opo, no? And by the way, ang pinaka-latest din ngayon, Prof. Malo, di ko alam kung nabalitaan mo, binakante na yung posisyon sa ano pala? Yes, sa APRO. Tingin mo may kaugnayan din ito? Nayanig na ba sila dito sa message na pinapakita nito ng taong bayan? Alam mo, Admar, siguro ang kailangan nating tingnan, bakit na-move from 8 to 4 p.m. yung start ng program? At binigyan ng iglesia at ng mga kasanib na puwersa ang liderato para pumarap sa taong bayan at sabihin ano ba talaga. Unfortunately, hindi niya yung ginawa. So, at ang naghaing, ang nag-motion to declare all seats, not all seats, the seat of the chairman of appropriation was the Son. So, hindi ko alam kung peace offering yan. Kung peace offering yan, sino maglilinis ng kinalat, ng pagkakalat na ginawa sa GAA? Tandaan mo, napirmahan na yung GAA, pero wala pang naiimprenta. So, hindi ko alam kung linilinis pa, nagkakaroon ng insertion or what. Napakadelikado lahat yung ginagawa sa GAA kasi kung titingnan mo, nagalit ang tao dahil saan? Dahil sa PhilHealth, yan ang una. Pangalawa, yung na-discover nila sa unprogrammed fund, di ba? Pangatlo, yung ginawa sa PDIC, ang daming ginagawa sa rason ng fiscal space na nagugulat ang taong bayan kasi ang naaapektuhan sila. So nakita rin natin, ang dami na nagsasabi, itigil na yung AKAP. Ang AKAP is now being defined as equivalent to vote buying. Tapos sasabihin ng chairman ng COMELEC, yun daw programa ng gobyerno, basta wala daw politiko. Di sana alsin pati yung TARPs. Naglipa na ang TARPs tuwing may distribution. So, hindi naman ho yan pera ng mga politiko. Pera yan ni Juan de la Cruz. At alam mo, Admar, kaya ako natutuwa, maraming middle class ang sumama sa rally ngayon. Bakit ko nasabing middle class? Kasi makikita mo yung, kung umikot ka sa kanila at nakinig ka, umayo ka lang makinig ka, makikita mo ang pinag-uusapan nila, magkano ang nabibili nila sa 1,000. Magkano ang sweldo nila. So meaning, hindi ito DE. At karamihan may sasakyan, 'di ba? Pribadong sasakyan, except the members that were given the vehicles. So makikita mo, this is a combination of the middle class as well as the angry voters. Yung sinasabi ko sa inyo dati na protest vote. So, again, the science of the crowd tells you that there is a shared sense of commitments, a shared value, at napakalakas nitong grupong ito. Kung yan depende kung ano mangyayari ngayong hapon at sa susunod na mga araw. Kung hindi magkaroon ng reforma, napakalaking puwersa nito. Whether before the campaign or during the campaign. Oo, and si Marcos Jr. mismo ang nagsabi. Kumbaga, nakita mo ba na wala talagang power siya at iba yung nagko-control sa ating ngayong gobyerno? Kasi sa kabila ng panawagan niya, parang ito nga ta, 'di ba, yung sinasabi na sinusuportahan ng INC yung pahayag ng ni Marcos Jr. na wag na ngang ituloy itong kasi lang to magkakaroon lang ito ng sobrang gulo at apektado nito ang buong bansa. Pero sa kabila nito, 'di ba, meron pa yatang pang-apat na impeachment complaint na nakaumang. Makikita mo talaga sa tingin ko pwedeng na, again, babalik tayo dun sa impaired judgment, paiba-iba kung magdesisyon At nakikita mo na wala siya yung titindigan at sasabihin, hindi, ayoko niyan.
Wala siyang ganun. So parang ang sense ko, nakikinig siya, o for so long as kaya niyong i-implement, sige. Wala siyang sinasabihang itigil niyo yan. Kasi kahit dun sa pagkasabi, hindi ko sinasang-ayunan. 'Di ba? Tapos ang sumunod doon, February 26 yun, nagkaroon ng fellowship. Doon sa fellowship sa Malacanang with the legislators from the House of Representatives, nagkaroon ng manifesto na isa sa provision ng manifesto, hindi itutuloy ang impeachment. Anong ginawa nila doon sa manifesto? Binigay pa nila yun sa iglesia na parang proof na, ito, pwede nyo kaming panghawakan. Ano nangyari? So ako, pambubudol na naman yung ginagawa na sinabi, tapos hindi naman sumunod sa leader, tapos ngayon, patuloy pa rin ang paninira sa mga Duterte at sa mga kasamahan ng Duterte. In fact, this morning, di ba, even si Congressman Marcoleta had to explain to everyone na hindi siya nag-i-skip. So, makikita mo may effort to really fight it out. Ang problema, paano ka makikipaglaban sa dami ng tao? 'Di ba? Yun yung ako'y tinataasan ng balahibo sa unang punta ng mga tao. Makikita mo, alam nila ang rason eh. Makikita mo sa usapan nila, alam nila ang mali. Ayun daw nakaka-nervyos. Hindi ko maintindihan kung nakikita yan. Siguro naman may mga ahente silang nandoon na nakamix sa crowd. Makikita nila na legitimate concerns ang pinag-uusapan ng mga sumama doon. Hindi sila magkakakilala. Hindi sila pareho ng relihiyon. Pero nagsasabi na, ma'am, magkano bang kayang ibili na ng sweldo mo? Ma'am, ano ito sa PhilHealth? So, alam nila yung reasons why. Kaya napaka alarming na ang taong bayan sumama dito. And ito yung makita natin yung kaibahan ng Duterte administration sa kasalukuyang administrasyon. Talagang nag-insist si Pangulong Rodrigo Duterte, huwag niyong pakialaman. Hinalal siya ng taong bayan, hayaan niyo siya na magtrabaho. Well, yung kanyang mga puna, karapatan niya yan kasi demokrasya yung ating bansa. At nakinig, no? Sa kabila nito, nakinig ang hindi nagmatigas. Kasi nakikita ng Pangulong Duterte yung mga possible na mga implications nito kung itutuloy talaga. 'Di ba? Pero kabaliktaran ang nangyari nga. Nabanggit nga natin na merong marami na mga impeachment at parang wala sa kanila. Pinaka-latest pa nga, parang handa na, no? Nasa na raw papadala na ba or nasa opisina na ng speaker itong mga impeachment na ito. And nakikita mo ba kung hindi pa rin sila titigil at itutuloy pa rin? Ano kaya ang magiging nakikita nyo po? No, kasi nagsalita ng taong bayan, nagsalita na itong iba't ibang mga grupo, itong Iglesia ni Cristo, kung hindi pa rin maniniwala at kumbaga parang wala pa rin sa kanila. Kasi nga ang iniisip nila sariling interes, kanilang interes sa politikal. Well, dalawang bagay yan, Admar. Isa, magpapatuloy na mag-evolve itong bagong samahan na lumabas. Pangalawa, pag umabot tayo sa eleksyon, magpapatuloy na maging protest vote or conscience vote itong magkakasama. Tatandaan ninyo, ang iba kasing komentarista ang sinasabi parang EDSA 1 o EDSA 2. Hindi ho ito parang EDSA 1 or EDSA 2. Iba ho ito. Ang EDSA 1, mga taga Metro Manila lang at karatig na bayan ang pumunta, hindi ho nationwide. 'Di ba? Ang EDSA 2 naman, ang militar at saka ang secretary ng DND ang nagsimula, tapos dumating ang mga tao. Pero ito, nationwide yan, 10 regions. At ako'y nagugulat sa dami ng taong lumalabas. Mayroon rin nagsasabi sa akin, yung iba, yung mga politikong sinisikil nila, yung mga politikong gustong manindigan sa lokal, ay nagpasama ng mga tauhan nila. No? So, makikita mo ang ibang dynamics on the ground na
hindi mo kayang bilhin ng akap yung dami ng taong yan. Kahit mo bigyan ng akap ang buong Mindanao, na bago ba ang preference nila? Hindi. So, apart from lahat tayo, kung ano man mangyari ngayong gabi, lahat tayo mag-analyze, lahat tayo magmi-meeting, lahat tayo titingnan. Tinugunan ba tayo ng leader? Kung hindi tayo tinugunan at ang tugon lamang ay si Saldico ang peace offering, sa tingin ko hindi titigil ang mga protesta sa mga susunod na araw. Ngayon, kung umabot tayo ng eleksyon, asahan natin na ang opposition will have the upper hand here. Yun na lang nga ang kailangan natin bantayan. Kunyari, yung dayaan. Kasi paano mo dadayain yung ganitong kadaming tao? Perfect example, kung ang titirahin ninyo ay si Pastor Kibuloy o kaya si Congressman Marcoleta, ganitong kadaming tao, hindi ibig sabihin wala silang boto. 'Di ba? Makikita natin sa surveys na yung nasa dulo sa top 25 karamihan independents. Hindi pa gumagalaw. Samantalang yung may pera at may makinarya, galaw ng galaw. Ako nakikita ko yung nangyari ngayon ay hudyat na ang taong bayan maghahalal ng naiiba at bago. Dito tayo sa naging pahayag naman ni VP Sara Duterte doon sa Japan. Una, sabi niya, nabanggit niya na okay lang siya, no? Kasi siguro maraming mga nag-aalala, mga supporters niya, dahil sa andami na mga ipinupukol sa kanya. Ang recent din ngayon, sabi ng fiscal ata o prosecutor is na raw, tapos na yung investigasyon ng NBI at marami nang sinasabi. Sabi niya okay lang siya. Nakita ko rin medyo namayat si VP Sara, and pinawi niya yung pangamba at tinanggap niya yung alok ni dating presidente sa mga legal na usapin, and at the same time tinanong din siya mismo direkta ng mga kababayan natin doon sa Japan. Siguro talagang nawawala na sila ng pag-asa, gusto na rin nila ng tunay na pagbabago talaga, kaya natanong din nila ito, at ito nga nakatanggap sila ng positibong tugon. Ano sa nakikita mo ito, Prof? Alam mo, si VP naman, open book yan eh. Nung nagsimula, wala siyang plano na pag-usapan ang 2028. Hindi nga siya nagplaplano at parati niyang sinasabi, di siya interesado. Bata pa mga anak niya, at saka marami pa siyang kailangang matutunan. Itong nangyari sa kanya ay isang wake-up call. Ako'y natutuwa na nakikita niya hindi ang mga politiko ang kanyang mga kaibigan na tunay. Sinabi niya diyan sa clip nyo na ang taong bayan. Kaya kung napupuna mo, tuwi siyang inaatake na grabe ng politiko, bumababa siya sa ground. Nagkakausap siya ng mga tao. Kasi at the end of the day, yung 32 million, yun ang iyong mandato eh. Napakahalaga na matutunan niya mabilis. Ngayon, dun sa tanong mo, ako'y natutuwa na tinanggap niya ang kanyang ama bilang kasama sa legal team niya. Bakit? Kasi malay mo yun ang paraan para sila magkasama, magkasundo, magkahingahan ng loob. Alam ko nagkaroon na sila ng pagkakataon nagkahingahan ng loob nung Pasko, pero marami kang matututunan sa wisdom at experience ni PRRD, no? Tungkol dun sa sinabi niyang I am seriously thinking, ano pa ba naman ang kailangan mong daanan para ka magdesisyon? Yung pagkasakal sa kanya, pagtadyak sa kanya, pagsipa sa kanya ng campaign manager pa niya, at ng mga kasamahan niya sa unit team,
at lalo na yung mga nakinabang noong 2016, noong panahon ng kanyang tatay, makikita mo ang politika, there are no permanent friends or enemies. That is the nature of the beast. So itong pagkakaaral niya, ang pagkakaalam niya na actual na nangyari sa kanya, I think will guide her for wherever she's going, wherever she plans to be in 2028. Napakahalaga na magsimula kung interesado siya talaga sa 2028 kasi ang administrasyon naghahanap na ng ibang kandidato, no? Nakita nila na ilang taon itong si speaker pero hindi naman umaangat. So maghahanap ka ng iba. Sino yung iba? Napapabalita si Secretary John Vic Remulla ay isa. Napapabalita na si Tulfo ay isa. Pero nakita natin yung nangyari kay Tulfo. Gugustuhin mo bang managot sa ganong kasordid na background, di ba? Whether that is Senator Raffy or Congressman Erwin. So lahat yan, pagdating sa 2025, ay magpaplano na. Maaga ang pasok ng politika dahil nag-decide silang ganituhin si VP Sara. So maaga rin ang pasok ng 2028. So, I guess after 2025, magkakaroon na yan ng pormahan kung sino ang magkakasama o kung sino magtutulungan. Clearly, kay Vice President Sara Duterte, hindi yan politics as usual. Kasi nakita na niya kung sino ang sa kanya at kung sino ang hindi sa kanya. And dito nga sa yung ano pala no, yung nangyari kay nabinay si Inday, sabi nga, 'di ba? Kasi nga ang aga pa lang for 2028. Pero may balita ngayon yung kay Binay na na kaso, basura, 'di ba? Pero kumbaga grabe yung epekto rin niya. So maaring ganito rin yung nila, target lang nila na sirain lang ang imahe kasi nga 2028 ay banta sa kanila. And pwede rin ba yung naratibo or ang isang anggulo na kaya nila gusto i-impeach kasi baka may ibang mangyari na merong para mas madali sa kasalukuyang presidente kung meron mang mangyari na mag-appoint na gusto niya at hindi na dadaan dun sa succession? Oo, pwede yan. Yung mga scenarios, Admar, ay live yan. Kaya nga sabi ko, very fluid. Yung nabinay si Sara, actually, ang difference nila, si Vice President Binay chose not to answer the Senate. He went to the office of the Vice President and used that as the platform to respond to the senators. What the current VP did was not use that playbook. Hers was to directly respond. Diba? Pumunta siya sa Kongreso, nag-press con siya, talagang sinasabi niya ang kabulukan ng sistema. Meron pa yung mga patibong at baon na hindi pa nare-release, no? So kung magkagipitan, siguro ang very interesting, mag-ingat yung administrasyon kasi hindi mo alam kung kailan yan dadating. Lalo na ngayon na ang taong bayan lumabas nationwide. Uulitin ko yung mga nagsasabi, it's just in Manila. Tingnan nyo sa Cebu, sa Iloilo. I was so surprised with Iloilo. Yung Mindanao kasi given eh. So itong dito at yung karamihan ng tao dyan galing sa Region 3 and Region 4A, makikita mo yung mobilization. So critical yang ilagay sa lahat ng scenarios. Kasi imaginein mo kung ganyan kadami ang lalabas para kay Vice President Duterte. Mahihirapan yung administrasyon. Unless
mag-declare sila ng martial law. Okay. Now, itong sinasabi ni VP Sara, kasi dinipensa niya yung kanyang budget. Isa rin ito sa mga ipinupukol na binabaliwala daw ng Vice Presidente. Pero ang isa sa mga nakapuka ng atensyon talaga doon, sinabi niya na parang iisa lang naman o iilan lang naman ang humahawak talaga sa budget. At kung titingnan mo, wala na doon sa either sa baba, sa Kamara at saka sa mismong Senado, nandun sa BICAM. Kaya nga ang sabi nga ni na ano pa ang reason? Nag-iiba lang din naman 'yan. Kaya ang pagdepensa ko sa budget ko ay ito yung reason namin bakit kailangan namin ng budget na ito. Hindi ko na dedepensahan ito kasi at the end of the day, meron namang taga-decision diyan. So hayaan ko na bigyan ko na kayo ng kalayaan. So no need na mag-depensa at hindi dapat mabastos ang mga nag-iimbestiga at nagtatanong rito kasi yun din naman yung katotohanan, di ba? Iba yung nasa baba na bersyon pagdating doon sa BICAM, pagdating doon sa pinirmahan ng Pangulo, iba na rin yung bersyon, Prof. Malu. Alam mo, Admar, kaya maganda yung may mga kasong isasampa sa Korte Suprema tungkol dyan sa third branch ng gobyerno, which is the BICAM. At sa tingin ko kaya hindi pa yun na-file kasi wala pang printed copy ng GAA. Naku! Kailangan yun suyurin bago tayo makapag-file. Pero there are enough people. In fact, there's a group that's saying mag-file tayo ng class suit. Medyo mahirap yun pero pinag-aaralan. So, napaka-importanteng tinan yung budget. Ngayon, dun sa budget ng Vice Presidente, alam mo talagang ang word sa English, dinefang, inalsan ng pangil. Pangil. Oo, ang Office of the Vice President, yun yung budget, around 700 million. Maganda sanang i-compare, no? Kung mamarapatin, meron kang, paano ba ginamit ni BP Sara ang confidential fund? Paano ba ang presidente ginamit ang confidential fund? Pero yan undergoing ng COA, so hintayin natin yung resulta. Maganda rin makita ng taong bayan, o sige, inalsan ako ng almost 700 million sa budget ko. Pero hindi niya sinabi, hindi ko na magagawa. Ang sinabi lang niya, medyo may menusan ho natin. Ngayon, ang tanong ko, kung ang budget ng Office of the Vice President, ganun ang nagagawa, bakit yung ahensya na billion-billion ang pera, hindi makagawa ng ganon? So, this is the purging of the executive branch. If the Vice President can do with that amount and is first on the ground, pag may natural calamity, mahiyahiya naman kayo sa executive branch kung kayo natutulog sa pansitan. Tama nga. That's essentially the challenge that she's throwing to everyone dito sa executive branch. And let's see who can perform with that minimum budget, and let's see who can touch the lives of Filipinos. Ewan ko dito sa mga taga-executive branch, parang okay lang sila ng okay, but that challenge is being made to you. Opo. Nabanggit mo rin kanina na hanggang sa kasalukuyan, wala pa palang kopya, hard copy, ang budget na 2025 o yung GAA. Gaano ba katagal ang pag-print din yan? Kasi nabanggit dito ni Congressman, 3rd District Congressman Isidro Ungab, sa 15 years daw niya na experience sa Congress, ngayon lang daw siya. First time daw niya ito na wala pang printed copy ang GAA 2025. Sabi niya dito, "This is the first time in my 15 years of experience in Philippine Congress that no printed copy of GAA is presented upon resumption of Congress after the Christmas break." Oo, Admar, tradisyon yan. Ang unang dadating sa opisina mo after the Christmas break, itong January, is yung makapal na GAA. Kaya nga ako nagugulat kasi bakit nagtatagal? Ang National Printing Office, siya yung in charge sa printing niyan, pag pinirma ng presidente,
gawa ka agad yun. So, mapupuna mo from the time na pinirmahan at hindi pa napiprint, ano nangyayari? Meron ba silang inaayos? Meron ba silang ini-insert? Yun ang kailangan tingnan uli kasi nakakatakot sa paghahanap ng fiscal space kung saan-saan kumukuha ng pondo, yung pala ilalagay lamang sa akap o sa mga ayuda. Or baka may alam sila na medyo, saglit lang, tagilid tayo dito kung makita ito ng ano. At kung meron din silang idodoktor doon, paano ba yun ma-check kung may idinoktor? Hindi rin natin alam kung ano yung pinirmahan ng Pangulo doon. Ang mangyayari, i-compare yung BICAM report, yung enrolled copy, at saka yung printed. Mahirap na trabaho yan. Bago mo makita yung insertions, di ba naalala nyo yung insertion sa pork? Bago yun nakita, ang tagal. Bago na-raise sa Supreme Court, ang tagal. Kasi kailangan i-present talaga yung intent ng legislative branch. So kailangan yung mga yan, yung mga dokumentong yan. Hindi ko maintindihan kung kaya nila ginagawa is to delay the legal route that some people are considering going into an election. Kaya nga ang problema dito sa administrasyon na ito, parang walang nagtitimon kasi ayan na ang eleksyon, February 10 February 12. Nandiyan na, 'di ba? Ang dami pang loose ends. Ang dami pang pwedeng itapon sa administrative slate na magtataka ka, anong nangyayari? And dito po sa budget, mayroon ka bang initial na nasilid dito na may mga mahahalagang mga proyekto na sadly walang budget or binawasan ng budget? Every time kasi pag either binawasan ng budget, kung may mga projects yan, it's either madidelay yung pagkakakomplete niyan, matatagalan bago mapakinabangan, sayang, aksaya sa pera yan ng taong bayan. Actually, linagay nila na 10 items sa program funds. Malaking bagay yun. Kasama na doon yung PhilHealth, yung Road Right of Way, yung PPP, marami yun. Ang total 268 million, I think, or billion. Marami yun. So, nung na-discover natin, nung BICAM report, sa Vito natin nakita yon. Nakakagulat na yung mga ganun nagsilabas. Alam mo, ang isa ko pang gustong itanong, sinabi ng kalihim ng DPWH na ang EDSA will undergo a massive, diba, buong stretch. Hindi ko alam kung saan yung kukunin na budget kasi wala namang pinag-usapan na ganun. Tsaka bakit ma'am? Bakit kung kailan nila halimbawa, ngayon lang 2025, parang ngayon lang din ata natin na narinig. Dapat massive na yan, di ba? Na previous years na ito yung plano namin, ganito, ganyan, specific. Pero parang ngayon lang yung parang, ayusin namin yung EDSA. Alin doon? Meron bang kasi kung matatanda natin, way back Duterte administration, isa sa mga talagang gusto nilang ayusin din is itong itong katabi namin na Guadalupe Bridge kasi nga merong mga naririnig natin ito dati pero ngayon kung kailan i-implement, doon lang binabalita. Yes. Tama ka dun, Admar, nagulat ako kasi daw alon-alon at hindi ka makapag-text. So sabi ko, siguro may dumaan doon na politiko nalubak habang nagte-text. Kaya yun ang rason. Kasi tinanong si Secretary Bonoan. Sir, anong basis niyan? Kasi alam mo, lubak-lubak. At saka, you don't just close a major artery. Hindi bali kung meron ka tayong iba, lahat circumferential yun nadadaanan. Parang yan yung ating subway. Di ba? Hindi rin supposedly 2028 i-inaugurate dahil hindi na pondohan last year, madedelay. Grabe. So, wala pala pondo last year? Kaya pala every time na dumadaan kami dyan sa subway, parang sabi ko, parang wala namang pagbabago, walang movement, walang mga ang tagal na ito during Duterte administration pa. Ilo-launch na nga ng 2028. But alam mo yung mga low-hanging fruit, ang hindi ko maintindihan dito sa administrasyon
Meron kang, imaginein mo, dahil wala kang counterpart fund sa foreign assisted project last year, nade-delay mo lahat yung Build Better More. Okay? Ano ngayon yung Build Better More? Naglo-launch sila, ito, ginawa na. Naglo-launch lang, pero hindi talaga yun yung nasimulan. So ano ang, di ba, ang panahon natin, yung flyover, nagsimula kay FBR, inaugurate ni GMA. Si GMA, yung Subic, inaugurate niya yung time na yon. May mga may mga leaders tayo na on the term itself, may na-inaugurate. Ang pinakamarami si PRRD. Tama. Kasi kahit may COVID, hindi ituloy nyo yan. Ay, nakinabang ng hustong taong bayan nun. Naitrabaho pa rin sila kabila ng COVID. Oo. Diba? So yung ganong decisiveness, yun ang wala dito. Kaya napapaikutan at napapaglaruan. Pagkatapos, pag magko-commit, hindi naman siya makakommit. I mean, we have a president who's so laid back. Who doesn't really care. I mean, if you're laid back, what does that mean? Di ba? Samantalang, si PRR, mura ng mura kung ano yung mga sinasabi, but he gets things done. That is leadership. Di ba? Ang perfect example nga na nakita ko, nakinig siya dun sa nanalo sa America's Got Talent ba yan? Habang ang headline tumaas ang self-rated poverty. The Voice yun, The Voice. Magkasama yun sa headline at yun nga napakapangit na habang matas yung tapos siya doon willing-willy na nakikinig. Yeah. They look like a king and a queen being serenaded while the country is, while Rome was burning. Mahilig naman siya sa mga British when Rome was burning, what was the leader doing? Hindi nga nagtutugma kasi 'di ba itong mga akap-akap na ito, na-introduce ito yung mga kaliwat ka ng mga ayuda program last year. Tapos tumaas yung natin, utang last year, no? Significant kasi kung pagbabatayan mo yung mga first 2-3 years ng Duterte administration kumpara sa first 2-3 years ng Marcos administration, ang laki ng naidagdag. Compare doon sa parang halos 2 trilyon kay Pangulong bilyon lang Pangulong Duterte lang yung naidagdag, pero sa kanila ang taas. Pero sa kabila nito, record breaking sa 21 years, no? First time na nakatala tayo ng 68 ba yun na poverty incidence, no? And nag-double digit na pagtaas nung March kumpara sa March or June ba yun to September or March to June na na survey. So hindi nagtutugma, maraming perang ibinigay ng utang, maraming mga ayuda, pero hindi nagre-reflect sa tunay na resulta. Oo, tama yun. Kaya kasi yung datos ang reliable 'di ba? Yung datos na galing sa Philippine Statistical Office, napaka-reliable 'yun. Ang ating inflation is food inflation. Ang food inflation ay dahilan sa supply chain. At hindi tayo nakaka-produce ng enough para sa ating needs. So ang tanong ko, bakit? 'Di ba? Ayuda ba ang sagot? Imagine mo if you put all those together. Ang sabi nila, alisin natin ang tariff dyan sa rice tarification, bababa ang presyo. Bumababa? Hindi. Tumaas pa. Sinong kumita? Yung nagbebenta. Sino nagbebenta? Di ba? Sinong smuggler? Di ba? Nung siya supposedly secretary ng DA, sinabi niya may mga smugglers. Ano yung nangyari doon? So it's one lip service to another. Ang gusto lang ng taong bayan itong araw na ito, gawin mo kaming number 1 at kami ang ayusin mo yung food inflation yan ayusin mo ang presyo ng pagkain. Oo, presidente ka, hindi siguro yun, pero yung supply napakahalaga nun. Pero lahat palliative, lahat curative, lahat
Tsaka nabanggit mo kanina, Prof, ang pinagdidiskitahan nila, yung 100 milyon na confidential fund, talagang nakatutok sila doon. Heto, ang executive na may malaking pondo, buong Pilipinas nagsasabi na parang wala effect. Kasi andyan pa rin yung mga kagutuman. Hindi ba sila, parang kagaya doon sa sa flood control project. Grabe sila maka-imbestiga dito sa sinasabing EJK, sa Quadcom, dito sa confidential fund. Pero yung sinabing pinagmalaki pa, 5,500. Tapos, walang naging result. Ang resulta lang, puro baha. Now, ngayon, heto, gumastos ng malaki, nagbenta na ng mga ginto, nangutang ng marami, dyan yung akap, kaliwat kanan, grabe yung pamimigay, parang game show. Pero ang sabi ng taong bayan, gutom pa rin kami, mahirap pa rin kami. Ang gusto namin, ang solusyonan is yung inflation. Hindi nila magawang maimbestigahan. Tama ka doon. At alam mo itong mga dinidistribute na safety nets, hindi naman yan sustainable eh. Isang bigayan, saan naabot ang 5,000? At hindi pare-pareho. Yun ang problema doon. Ang nakakatawa pa, yung AKAP last year, wala pa lang implementing rules and regulation. Yun. Kasi ngayon, mismo sa bibig ng kalihim, sinasabi na ayos daw nila ang implementing rules and regulation. So, ang tanong ko, hindi ba yun corruption? Tama. Diba? Saan mo ginamit yung pera? And what is the program definition of AKAP? And how was it implemented kung walang IRR? Di ba yan That yung is graft and corruption. Yan yung nabuksan din sa pagdinig ng Senado na mismo sila nabigla nga na meron silang AKAP. Ang din ata ngayon di ko lang alam kung ito'y talagang nangyari, nabawasan daw yung 4Ps na sistematiko. Maraming mga procedure. Itong pagdadaanan talagang matiyak. Paano natin makukuha yung accountability? Paano natin malalaman na mali yung pagkagastos mo? 'Di ba? Sa 4Ps madali mo matrace kasi ang daming mga procedure. Factors, yes. At saka Admaria, ang 4Ps institutionalized yan, Republic Act yan. So hindi mo pwedeng basta-basta. Alam mo, ang daming ginawa nitong administrasyon na ito dito sa budget. Ang daming bylaw na pinakialaman nila yung pondo. Mali-mali yun. And apparently, they're not accountable. I mean, whatever is the wish of the Speaker and Congressman Ko, they get their way. And it's funny that the President allows them to do that. So, ang parati kong tanong, baka magkakasama sila. If you allow them, you being a former legislator, and you know that the 4Ps was institutionalized during the time of President Aquino into a Republic Act. You allowed, diba? You allowed the taking of that sum, causing the removal of 4Ps beneficiaries. Anong tawag doon? Hindi ba yan graft and corruption? Well, Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa uulitin po, ingat po kayo, Prof. Salamat sa inyong lahat. Si Professor Malutiquia, isang political analyst, political strategist po mga kapartner, kaugnay nga po sa mga ganap sa ating bansa.